mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners. Ngayong araw po ay samahan niyo kong pakinggan ang isang kwento na talaga namang kapupulutan natin ng aral. Ako nga pala si Michael, 35 years old at taga dito sa Pangasinan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang love story ng aking asawa na si Aika. Honestly, ayaw niya na sumulat ako sa inyo para i-share ang aming love story. Nakakahiya daw at baka mahusgahan pa siya. Sa medyo mahabang kulitan ay napapayag ko rin naman ito sa huli. Siyempre, magsisimula ang kwento ko nung una kaming nagkita ni Aika 7 years ago. That is one of the most unforgettable day of my life. Sa party ng kaibigan ko kami ito nagkakilala. Nakilala ko si Aika bilang isang mataray at may pagkamasungit na babae. Tingin ko rin sa kanya noon ay isang independent woman. Miss, pwede bang magtanong kung anong oras na? Tanong ko dito. Pasensya na ha, hindi kasi ko tanungan ng oras. Mataray na sagot nito sa akin. Okay. Pasensya na rin. Sagot ko naman, nakakamot-kamot pa ng aking ulo. Patanong-tanong kunwari ng oras, tapos mamaya, number na ang hihingin. Pumubulong na sabi pa nito. Ay, ang galing mo miss. Paano mo nalaman yun? Sabi ko naman. Sinabi naman niya na kabisado na daw niya ang mga moves ng mga kalalakihan. Kaya hindi ko siya mauuto. Ang totoo niyan, tama siya. May relo talaga akong suot. Hinubad ko lang ito para makada moves kay Aika. Ang galing niya. Pagdating pa lang kasi nito ay parang napako na ang tingin ko sa kanya. Morena, mahaba ang buhok, at iba ang ganda niya. Hindi na naalis pa ang mga tingin ko kay Aika. Napansin ito ng kaibigan ko, kaya tinukso-tukso ko nito. Doon ko nalaman na Aika pala ang pangalan niya. Pinsan daw ito ng girlfriend niya. Napansin ko pa dito ang taglay na kakaiba nitong aura. Kitang-kita sa kanya na matapang itong babae at di siya basta-basta. Kaya kahit alam kong hindi uubra ang gagawin kong first move, ay ginawa ko pa rin. At least, makukuha ko ang atensyon niya kahit paano. Hindi ko sinayang ang gabi na yon para makuha ko ang cellphone number ni Aika. Hindi ko nga lang sa kanya mismo nakuha ang number niya, kundi sa isa sa mga kaibigan nito. Tulad kasi ng sabi ko kanina, mataray ito. Ayaw nga ako nitong kausapin o lingunin man lang. Para bang medyo iwas ito sa mga lalaki. Hindi naman yon naging dahilan para ma-turn off ako kay Aika. Sa katunayan, na-challenge pa nga ako. Ibang-iba kasi talaga ito kaysa sa mga babaeng araw-araw kong mga nakilala at nakakasama. After ng gabi na yon, araw-araw ko itong tinatawagan at tinetext. Ngunit kahit isa sa mga ito ay walang naging sagot si Aika. Super suplada, sabi ko sa sarili ko. Sa kabila nun, hindi pa rin ako sumuko. Inalam ko sa pamamagitan ng girlfriend ng kaibigan ko kung saan siya nagtatrabaho. Nang malaman ko kung saan,
ay pinuntahan ko ito. Araw-araw ko itong inaantay na lumabas ng opisina nila para sana ihatid sa kanila, pero lagi akong umuuwing bigo. Nung unang mga araw na pagsundo ko sa kanya ay hindi ako nito pinapansin, na para bang di niya ako nakikita. Isang araw, nakulitan ito sa akin at pinagsisigawan ako. "Nandito ka na naman? Umuwi ka na nga? Bakit ba ang kulit-kulit mo?" "Sabi ng kaya kong umuwi eh. Kaya kong umuwing mag-isa." Galit na wika nito. Hindi ako sumagot at niyuko ko na lang ang aking ulo. Hinayaan ko lang siya. Alam ko naman kasi na darating ang araw na mapapansin din niya ang effort ko. Alam ko, iniisip niyo, bakit nagtsatsaga ako sa tulad ni Aika? Hindi ko nga rin alam. Basta ang alam ko lang, gusto ko siya at mahal ko na yata ito. Kinabukasan nun, nag-overtime si Aika. Matyaga ko naman itong hinintay. Pero this time, may iba akong plano. Hindi ako magpapakita dito. Baka sakaling hanapin niya ako or makonsensya siya sa ginawa niya sa akin kahapon. Paglabas nito ng opisina nila, nakita kong pasimple niyang tiningnan ang lugar kung saan ko siya palaging hinihintay. Nang makita niya sigurong wala ako doon, ay nagpalinga-linga ito na animoy may hinahanap. Ako naman ay todo tago para hindi niya makita. Nang makumpirma niya na wala nga ako, ay naglakad na ito para siguro humanap ng taxi na masasakyan niya pauwi. Sinundan ko lang ito ng palihim. Medyo malayo na ang nalakad niya ay wala pa ring taxi na dumaraan. Medyo late na kasi nung mga oras na yon. Siguro ay nasa 11:11 na ng gabi. Ilang minuto pa ang dumaan. Maya-maya ay nagulat ako nang biglang may lumapit kay Aika na isang lalaki. Tingin ko dito ay lasing at para bang di gagawa ng mabuti. Masama ang kutob ko, kaya walang pagdadalawang isip na akong lumapit kay Aika. "Oy babe, nandyan ka lang pala." Pagkukunwari ko. Sabay hawak sa kamay ni Aika. May nginig akong naramdaman dito, kaya hinigpitan ko ang pisil sa kamay niya para iparamdam na nandito ako at wag siyang matakot. Hinatak ko na ito upang makalayo na kami sa lasing na lalaki na yon. Nang malayo na kami sa lalaki ay huminto muna kami sa paglalakad. "Okay ka lang ba, Aika?" Masuyo kong tanong dito. "Oo, salamat. Mabuti na lang dumating ka. Akala ko wala ka. Salamat talaga. Kung di ka dumating, di ko alam ang gagawin ko." Mababanaag pa rin ang takot sa pagsasalita niya. "Wala yun, Aika. Kanina pa ako sa tapat ng building nyo. Hindi lang talaga ako nagpakita sa'yo. Baka ako sakaling hanapin mo ko. Kung alam ko lang na mangyayari yan sa'yo, sana kinulit na lang ulit kita para ihatid ka. Kahit sigawan mo ulit ako." Tugon ko dito. "Sorry nga pala kahapon. Di ko sinasadya. Mainit lang kasi ang ulo ko. Napagalitan kasi ko." Uwi ka nito. Ninitian ko lang ito. Sabay sabing, "Tara, hatid na kita." At sa unang pagkakataon nga ay nagpahatid na si Aika sa bahay nila. Inamin na rin ito sa akin na gusto na din daw niya ako. Ang saya ko ng gabi na yon. Formal ko na ngang niligawan si Aika. Hatid sundo ko ito sa trabaho niya. Nakilala ko na rin ang pamilya nito. Ang nanay at ang bunso lang niyang kapatid ang kasama ni Aika sa bahay nila. Nang tanungin ko kung nasaan ang tatay niya, ang sagot lang nito ay wag kong hanapin ang wala. Kaya nagkibit balikat na lang ako. Sa pagdaan pa ng panahon, mas nakilala ko si Aika. Siya ang breadwinner ng pamilya.
Nag-working student pala ito para lang makatapos ng pag-aaral. Lalo pa akong humanga kay Aika. Tama pala ako ng first impression sa kanya. Independent woman nga ito. Matapang at buo ang loob. Pagkatapos ng ilang buwang pagsuyo ko dito, sa wakas ibinigay rin ito ang aking pinaka-inaasam na sagot. Ang kanyang matamis na oo. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sana'y samahan niyo po ako sa susunod na yugto ng istorya ko. Nagmamahal, Michael. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.